Wala po ng ating gawa sa umagang ito. Hallelujah. Kasi yun. Yes, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Oh, praise you, Jesus. There's nothing worth more that will ever compose. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is gone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory
Hallelujah. Sige po tayo may dumalangin sa ating Panginoon. Kausapin mo ang Diyos sa pagkakataong ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin. Sinasamba ang aming Diyos na Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang lumikha ng langit at lupa, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, na araw ng pamamahinga namin, Panginoon, sa iyong presensya. Kami, Panginoon, ay mag-aalay ng papuri at pagsamba na nararapat para sa iyo, Panginoon. Ngunit bago pa man, Panginoon, ang lahat sa pagkakataong ito, narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay banal at walang lugar sa iyong kasalanan. Kaya, Panginoon, kaluman bahid ng kasalanan na nasa aming mga puso't isipan ay hugasan ng iyong banal na dugo aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang siyang kayang maglinis ang aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa dugo at sa buhay, Panginoon, na inalay mo sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa iyong kamatayan, Panginoon, at muling pagkabuhay, kami, O Diyos, ay nagkaroon ng panibagong buhay para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat inakit mo kaming mga anak mo, Panginoon. Binabilang mo, Panginoon, sa iyong pamilya. At ngayon, O Diyos, namubuhay ayon sa iyong grasya, sa iyong habag, Panginoon, at sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa iyong mga nilikha. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. Ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming muog na aming matataguan, Panginoon. Dumaan man ang bagyo, mga suliranin ng buhay na ito, Panginoon, ay may Diyos kaming malalapitan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na unang umibig sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay umiibig sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto. Nawa, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa gawain na ito, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa. Lord, Holy Spirit, gaya ng aming ginawin, Panginoon. Puliin mo ang lugar na ito, Panginoon, ng iyong presensya. Ang kalamtan ay bumaba sa aming kalagitnaan upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong palalatian, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang maghari sa aming mga puso. Kami magkaisa sa Espiritu ng may isang layunin na mabigyan ka ng papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, ang aming mga buhay ay nagpula sa iyo, Panginoon. At bilang ganti at pasasalamat, Panginoon, ikaw ay ang aming aalayan ng aming mga awitin, ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatiran na pupunta pa lamang dito, dahil na kanilang mga panyapak na maayos at ligtas. Sa mga kapatiran na di ba namin kasama, alam namin, Panginoon, na kaisa namin sila nagpupuri at sumasamba sa iyo sa araw na ito. Sa mga gagamitin mo na lingkod, itago mo sila sa iyong likuran. Ikaw ang mahayag. Sa mga salitang aming mapapakinggan, tuwi mo ito sa aming mga pusong isipan at aming kaisa pamuhay, Panginoon. Ang iyong mga salita ay buhay. Ang iyong mga salita ay nagpapahala, Panginoon. Ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin kung paano kami lalakad bilang mga tagasunod mo. Maraming salamat, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na hindi matatapos ang gawain na ito, na hindi ka gagawa ng himala sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ngayon pa lamang, Panginoon, dinideklara na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, inaalay ang aming pagsamba, pagpupuri, Panginoon, at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa paikisa ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah! Ready na po tayo magpuri sa ating Diyos ng Christ! Ay parang hindi pa. Ready na po tayo! Amen! Hallelujah! Let us bless the Lord! Hallelujah! The Lord, oh my
soul. Sing His praise again and again. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high, over and over. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. You've given me so many reasons. I've got to praise again. 'Cause I've got joy of the Lord, giving me strength, giving me over again. I've got joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Hallelujah. We will not deny the Jesus. Glorified, be lifted high, over and over. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. Even me so many reasons, I've got to praise again. 'Cause I've got joy of the Lord, giving me strength, giving me over again. I've got joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I got joy. Hallelujah. This is the day. Hallelujah, Jesus. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Wala mga pipigil Panginoon sa mga lupa sa'yo. Hallelujah! And I've got joy of the Lord, giving me strength, giving me over again. I've got joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. Joy of the Lord, giving me strength, giving me over again. I've got joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Glad in it. Glad in it. Hallelujah. We will always and forever worship Jesus. Hallelujah. There's nothing better than living for you, sitting out of with you. There's nothing better than praising your name and lifting my praise. I wanna spend forever singing in your presence.
glorify your holy name, Lord Jesus. Yes, Lord. We declare healing and power in your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. By his nail pierced hands were free. Hallelujah. By his blood we're washed free. Now we have the victory. He has won our freedom. Jesus has won it all. Sing hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death will not hold you down. By his stripes we are healed. By his nail pierced hands we're free. Yes, Lord. By his blood we're washed free. Now we have the victory. Yes, won our freedom. Jesus has won it
Seated on the throne of glory, you're high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah to the one who never fade away. Hallelujah to the one who knows the day. Hallelujah to the one name above all names. Yours is the glory, honor, and power. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Pinakamataas na papuri. Palakpak, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise, hallelujah! Muli pa nga po, bigyan natin ang Panginoon ng isang pinakamataas na papuri. Hallelujah! Pagdating po sa Panginoon, bigyan natin ng energy at lakas. Amen po ba? Isa nga po pinakamataas na papuri sa Panginoon. Hallelujah! Praise, hallelujah! Muli isang mapagpalang maga po sa bawat isa. Ayan, punas-punas po muna tayo ng ating mga pawis, ano? Kahit po ganyan ang panahon, talagang nag-aalab pa rin po ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Sa mga oras po na ito, kung sino po ang nais magbigay ng kanilang patatoo, pwede po kayong pumunta dito sa unahan. Yan, meron po ba gusto magbigay ng kanilang patatoo sa araw na ito? Yan, sige, kung wala po muna dako po muna tayo sa ating announcements. Ay, si Kuya Sai! Kuya Sai, sorry po! Wala po sa Panginoon sa buhay ni Kuya Sai! Praise God. Hallelujah. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon. Siyempre, unang-una sa buhay namin, pamilya. Yun naman dapat natin ipagpasalamat yun sa araw-araw. At yung ano po, yung gawain ng Wednesday. Kasi, tawag dito, hindi ko in-expect na kakayanin namin. Wala po si Pastor, wala rin po si Pastora. Tapos, si Sister Bebs, nag-chat din sa akin yung time na yun na na kasi nga may sakit yung anak na si Katie nung time na yun. Tapos, nag-chat sa akin na cancel na lang daw namin yung gawain. Pero sabi ko, hindi, on the way na ako sa church kasi nandito na rin sila Aizen. Glory to God kasi talagang nung papunta ako sa jeep pa lang, nagpe-pray na ako na, Lord, ikaw nang bahala sa amin na magtagumpay yung gawain na to kahit wala sila pastora. Kasi ang hirap po talaga nung time ng pressure. Hindi ko po alam kung paano i-handle. Pero glory to God kasi nagtagumpay po yung gawain ng Wednesday. Tapos payapa yung bawat isa talaga. Na-bless yung bawat isa nung araw na yan. Ini-invite ko rin po pala kayo every Wednesday dito sa church. Glory to God po. Amen. So just mapapuri at sanda. Napakasarap po talaga mag-share sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya i-invite po namin kayo every Wednesday po dito po sa ating church. 5:30 p.m. po ang ating call time. And ang ating pong Sunday service
Ang ating po Sunday service ay 9 a.m. po dito sa ating church. And ang dance practice po pala ng mga children ay magiging 1 p.m. po siya next week. And meron din po tayong afternoon dance practices. Mamaya po ang light teens, men's daw po, and women's. Meron daw po kayong practices mamaya after po ng ating lunch. Amen. Ayan, meron po bang gusto magbigay ng kanilang patotoo? Ayan, palakpak po sa buhay ni Keisha. Sa Panginoon, sa buhay ni Keisha. Amen. Kasi po, ito po yung reason. Yung birthday po ng kaibigan ko is niyayaya ko. Pero sabi ng nanay ko, wag ka na sumama kasi gabi na. Tapos kinabukasan, sabi ng kaibigan ko, sayang wala ka kasi nag-inom kami ng soju. Sabi ko, hindi ako nag-inom ng ganon. Kaya buti nga hindi ako nasama doon. Like, sabi nung isa kong ka-mentor is, that is God's protection. Yeah, thank you Lord. And marami rin po talagang temptation sa paligid natin. Pero buti na lang po dyan ng Panginoon para magpaalala sa atin. And meron po ba gusto mong bigay ng kanilang patotoo? Hindi daw. Sige po. Nako po tayo sa ating tithes and offering. Meron po papel kayo makikita sa loob. And as always po, lalagay niyo po ang inyong name. Kung ayaw niyo po ilagay yung name, ilalagay niyo lang po kung magkano ang inyong tithes and kung magkano rin po ang inyong offering. And meron din po itong love gift. Kung kanino niyo po gusto ibigay, pwede niyo po yan isulat doon. And prayer request po, pinag-pray po natin yan. Kung hindi niyo po masabi ng personally, pwede niyo po yung isulat sa prayer request. And pag-pray po natin yan after. And, ayan, palakpak po sa Panginoon sa buhay ng ating pastora. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Gusto niyo pa, sinisigawan kayo eh. Sa Panginoon eh. Pag yung magaling kumanta at magaling sumayaw, lakas ng palakpak natin eh. Pag sa Panginoon, dahan-dahan lang eh. Palakpak ba? Yes, yeah. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po ay patuloy na gumagalaw at kumikilos. Ang ating pong church na ginagagawa ay konti na lang at matatapos na po. At patuloy tayo ng pasalamat natin unang-una sa Panginoon, pangalawa sa Akuba family, sa kanilang pagpapagamit ng lugar na ito. Ang lahat ng bagay, sabi nga dito sa lupa, walang forever. Naniniwala kayo? Sa langit may forever. Amen. Amen? Yung faith forever. Oo. Talaga. Dapat. Kaya alam niyo sa Lord, talagang walang mahirap na bagay. Sa Panginoon po, kahit hirap na tayo, pero sa Panginoon, easy lang yung mga bagay na yun. Kahit pa sabihin natin na talaga may sacrifices, ang hirap naman nung parang hindi mo maramdaman yung gano'n ng Lord pag wala kang sacrifices, ano. Pero salamat sa inyong mga panalangin, mga minamahal. Salamat po dahil patuloy na kumikilos ang Panginoon. Konti na lang po. Kaya sabi ko sa Lord, ikaw pa rin ang patuloy na mag-provide ng pangangailangan dito. Hallelujah. At kailanman po ay hindi nagkukulang ang Diyos, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Kami ni Pastor nagpapalakasan. Isa sabi ko, ano kaya ito? Ano kaya tapos ito? Ay kulang pa tayo sa financial. Sabi ni Pastor, pray lang. Isa naman si Pastor na gano'n, sabi ko naman, pray lang tayo. Diba? So mga minamahal, wala man kayong pera, magkakaroon kayo ng pera. Parang hina ng faith niyo. Ayan. Tapos magbigay kayo para sa church. Para matapos natin yung church natin. Ano? Alam nyo, napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa mga kabataan na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At dalangin ko at hiling po, ano, hindi magiging hadlang yung paglipat natin. Ano? At ito ay malapit na. Hindi magiging hadlang at tayo po ay patuloy pa rin magsasama-sama. Makikita kita, magpapadama ng pagmamahal, pag-encourage sa bawat isa. Ano ho? Dito lang yan. Dito lang yan may sacrifice.
Pero pagdating po ng Panginoon, ang lahat po na nagpapagal, ang lahat po na nagtsatsaga, nagsisikap, lalo pa paunlarin ang spiritual na buhay, pagpapalain ng Lord. To God be all the glory, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. At bago po ang lahat, pinawelcome po muna natin ang new faces sa araw na ito. And palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila na nakarating sila dito ng mapayapa at ligtas. And we hope and pray na makasama po namin kayo sa iba naming mga gawain. And marami po kayong matutunan sa araw nito sa magmemensahe. And speaking of magmemensahe, tawagin na po natin ang magbibigay ng salita ng Panginoon sa araw na ito, ang ating buting pastor, Pastor Benji Vigio. Palakpak po sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, salamat sa mga magagandang mga pagtutoo. Tayo ay magpapatuloy at hindi tayo papantala sa mga kaabalahan ng mundong ito. Amen? Hallelujah. Last week ay ating pag-aralan yung watch and be vigilant, maging watchful dahil talaga pong masyadong ang labanan ay kailangan tayo ay prepared, no? Dahil kung hindi po tayo prepared sa ating mga laban ay maaaring tayo ay hindi managumpay. Kaya patuloy po tayo sa ating preparasyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig at pagtupad sa kanyang salita. Okay? Thank you po sa mga testimony na napakagaganda, very encouraging. Isya, hindi na umiinom. Nasaan na? Oh, bakit nawala? Ayun pala. Ganda ni Tisha. Hindi ka masyadong nakikita kasi kaya hindi ko napapansin yung beauty niya. Patuloy ka. Huwag kang pakalpot-kalpot sa ating pagsamba dahil yun pong mga talinghaga na sinasabi sa Biblia kapag tayo ay hindi nagpapatuloy, yung naalala niyo yung five foolish virgin, yung lima ay actually 10 sila, yung lima ay nagpabaya, patulog-tulog. Yun po meaning ng mga hindi tumutupad doon sa napapakinggan na aral na sinasabi ng Biblia. Na hindi siya tutuloy-tuloy, patulog-tulog siya. So, alam din natin ang langis ng ating pananampalataya po, ang langis ng ating buhay espiritual, di ba? Pagkain ng ating kaluluwa. At kung naniniwala kayo na may kaluluwa tayo, pagkain po ay ang salita ng Diyos. Yun ay langis. At hindi siya gugutumin kapag lagi siyang kumakain ng salita ng Diyos. Okay? So, be prepared at tayo ay magpapatuloy sa preparasyon. Ano ba yung ating pinaghahandaan sa ating buhay? Sige, tatanungin ko ulit si Kesia. Ano yung pinaghahandaan natin sa buhay natin sa ngayon? Yung ating preparasyon. Yung ating preparasyon sa ating spiritual life, sa ating pang-araw-araw, yung ating physical life. Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nabubuhay? Para saan? Ano yung ating pinaghahandaan? Strengthen my faith para hindi na matukso. Amen? Spiritually, kailangan laging nagbabantay tayo sa ating pananampalataya dahil na hindi ito sabing gano'n, hindi kinalulugdan ng Panginoon ang mga walang pananampalataya. Yung sinasabi lang na sila Kristiyano pero hindi nakikita sa kanilang gawa, hindi ito tunay na pananampalataya. Pananampalataya lang ito sa mundo, hindi pananampalataya sa langit, sa Diyos. Dahil hindi siya tumutupad
doon sa kanyang pananampalataya na sinasabi niya na dapat na pinamumuhay niya. Actually, marami tayong pinaghahandaan sa ating buhay, no? Hindi lang sa spiritual, sa physical, ay ating po pinaghahandaan lahat yan. Pero, huwag tayong maging one-sided na ang ating Muslim, kumbaga, nauuna yung praise kaysa sa worship, no? Hindi pwede mangyari yon. Kasi, kailangan yung ating pinaghahandaan, ating physical, ay nakikita yan. So, huwag ito ang nakikita lamang ang lagi nating pinaghahandaan. Kundi yung mga bagay na hindi nakikita, sabi ng Hebrew, no? Na dapat ay lagi nating pinaghahandaan. Yung mga bagay na hindi nakikita, ano yon? Yung makalangit na pamumuhay. Hindi tayo nagiging palaaway, hindi tayo immoral, hindi na tayo sumasama doon sa mga gawaing masasama ng ating mga kaibigan. O kaya na sinabi ni Kesia na hindi na siya umiinom dahil sayang daw, ay hindi na dahil meron ng mga pumipigil na sa kanya na gawin niya yon. So, hindi na sa kanya, kundi sa lahat ng mga kabataan ngayon na masyadong involved sa mga gadget. Ito ang mga dahilan kaya nagkakaroon ng communication contact doon sa mga hindi mga mananampalataya na kanilang mga kaibigan na siyang nagiging dahilan para i-contaminate ang kanilang buhay Kristiyano, yung buhay pananampalataya nila, na akaya sila doon sa gawang makamundo. So, ina-avoid yan. At ang Holy Spirit ay laging may protection sa atin kung lagi natin sila mabibigyan ng atensyon na talagang magpapakover tayo sa Kanya, na tayo ay ingatan niya sa lahat ng ating lakad. Sa mga barkada, sa mga kaibigan, sa mga classmate. Maraming mga gimmick na ginagawa ang demonyo na ginagamit yung mga taong na hindi natin kapatid sa pananampalataya na sinasabi natin kaibigan natin. So, okay? So, tayo po ay magpapatuloy. Praise God. At basahin po natin yung aklat ng ating scripture ay matatagpuan sa aklat ng Santiago, James 1. James 1:19. Chapter 1 verse 19 up to 25. No? Okay. Yung mga bata, tahimik lang. Para mapakinggan ng matatanda. Sino ba yung matatanda dito? Uy, makinig ka Wala matanda dito. Uy, makinig kayo. Puro kabataan. Makinig talaga kayo. Okay? Pero ang mga aral na ito ay sadyang napaka titigas, pagkaing matigas na dapat ating tanggapin, ating nguyain at lunukin ng ating espiritu para tumaba, lumusog yung ating spiritual na pamumuhay. Ang sabi ganon, verse 1 ng James ng Santiago, verse 19, tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig. Yan, pakinig ka agad, no? Dahan-dahan sa pagsasalita, hindi naman yung Kuya Cesar. Hindi naman. Kundi yung dahan-dahan, yung kinukontrol natin yung ating emosyon na masyado tayong agresibo, no? Kailangan malumanay lang. Yun ibig sabihin ng dahan-dahan, malumanay. Sige, maintindihan natin mabuti yan dito sa susunod na mga verse. Ito na rin. Dahan-dahan sa pagsalita at huwag agad magagalit. Yun yung sinasabi nga dahan-dahan sa pananalita. Hindi siya, malumanay siya, dapat malumanay magsalita. Sapagkat ang galit ay di makatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ano pa? Kaya talikdan ninyo inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Ano ba yung masamang asal?
buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Wow! Buong puso tatanggapin yung salita ng Diyos, hindi natin na babara-barahin na akala natin ganun-ganun lang, kundi ating tanggapin ito ng buong puso. Sabi ng ganon. At ito makapagliligtas sa inyo. Verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat na nakikinig lamang ng salita at hindi ang sasagawa nito ay katulad ng isang taong humaharap sa salamin. Ano daw yung taong humaharap sa salamin? Umaalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. So, yun ang realidad, di ba? Okay, tuloy natin. Ngunit ang nagsasaliksik, pakinggan nyo, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal, nagsasaliksik at nagsasagawa, tumutupad ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot. Ang tao yan ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Praise God. Panginoon, maraming salamat po sa aming pagkabasa na yung banal na salita, Panginoon, na sulat, Panginoon, sa banal na aklat. Na ito ay patuloy naming naranasan, naramdaman, Panginoon. At sa mga hindi pa nakakaranas at nakakaramdam nito, Panginoon, ay patuloy mo iparamdam ito sa kanila, Panginoon. Holy Spirit, move upon them at touch their hearts, O Lord. Pumasok ka sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito upang ito'y kanilang patuloy na may pamuhay at may sagawa sa bawat araw ng kanilang pamumuhay. Salamat naman. Bless your word at ikaw patuloy na mataas, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, napakaganda ng mga pangungusap na binitawan ni Apostol Santiago, no? Na hindi tayo wawalang bahala sa ating napapakinggan na mga kanyang mga salita. Sabi ko nga, kung tayo laging everyday, pagdating ng hapon, sa maghapon natin pakikibaka sa ating buhay, kung ano man yung ating ginagawa pakikibaka, ano man yung larangan ating ginagalawan, sundalo man tayo o mga skilled workers, mga doktor o mga estudyante pa, ay nag-i-evaluate tayo pagdating ng hapon o pinagabihan. Ano ba yung aking natapos sa araw na ito na nakalulugod sa Panginoon? Ako po, as long na ako ay isang malakas na skilled worker, hindi ako natutuwa kapag dating ng hapon na iniisip ko, ano ba yung nagawa ko? Parang kapag wala akong nakita production na aking ginawa sa maghapon na yan, hindi ako masaya. Hello? Hindi ako masaya kapag ako ay parang natapos lang na patambay-tambay, natapos lang na walang, kahit nasa bahay lang walang ginagawa, pahiga-higa, palaro-laro ng cellphone. Parang hindi ako komportable ng ganon. Kasi nilikha ako ng Diyos, alam ko na nilikha ako ng Diyos na may layunin sa akin, sa buhay ko, Panginoon. Naintindihan ko yung layunin na itinuturo ng Panginoon. Bakit ka nilikha dito sa mundo? Para ano? Hindi ka daw nilikha dito sa mundo para magpatubo lang ng buhok. Ibig sabihin, nilikha ka ng Panginoon, lumabas ka sa mundong ito dahil merong layunin ang Diyos sa buhay mo. Hindi na buhay ka sa wala lamang. So, yun. Na nag-i-evaluate ako every day na
kapag natapos na yung araw at ako'y magpapahinga na sa gabi, iniisip ko ano ba yung nagawa ko na natapos kong dapat kong gawin. Abay, pagka ako'y tulad ngayon, kapag ako'y umakyat doon sa bubungan at tumutulong sa paggagawa kay Ann, sisigaw si Pastora, baba! Kaya lagi kaming lagi kaming nagpapalakasan, sabi niya kanina, di ba? Nagpapalakasan ng boses. Mas malakas ang boses ko. Alam niyo na. Ayaw tumingin. So, ganun pa man, hindi ako napipigil. Dahil iniisip ko, kailangan meron akong gawin na dapat matapos sa araw na ito. And then, hindi lamang iyon, kundi ang dapat nating binabantayan, ang dapat nating ini-evaluate, yung ating spiritual life. Ano ang nagiging nagawa ko sa araw na to na kinalugdan ako o sa kaluguran ng Panginoon. So, dapat meron tayong ganon. Ang mga kabataan, huwag kayong palabas-labas, hindi nyo maintindihan ang aral. Tatanungin ko kayo, bakit sumasamba tayo paglinggo? Bakit tayo nagsasamba? Ano ibig sabihin ng pagsamba? Eh di siyempre, mag-worship sa Panginoon. Mag-aaral lang kayo ng salita. Ay kung paalis-alis kayo, palabas-labas kayo, paano natin maintindihan yung mga sinasabi ng Holy Spirit? Eh sabi nga ng Holy Spirit eh. Sabi nga Iglesia eh, huwag ka nang sumama doon. Dahil masama yung kanilang gagawin. So nakinig siya. Hindi na siya sumama. Dahil yung ginawa ng mga kasamahan niya na makasasama sa kanilang buhay, ay hindi na siya nadamay doon. Na hindi kinalugdan ng Panginoon ang buhay na ganong uri ng pamumuhay. So, worship, ito ay napakamasyadong unang-unang tagubili ng Panginoon. Sa 10 utos, pakikita natin yung layunin ng Panginoon kung bakit nilikha niya ang tao. Para ano? Para may magsamba sa Kanya. That's number 1. Walang ibang unang utos. Na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ni-revive niya sa New Testament na ang unang utos ay mahalin mo ang iyong Diyos ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. At ang ikalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa. Naroon pa rin yung unang utos. Ano? Worship. Ano yung kabuuan ng worship na ginagawa natin? Pagsamba. Pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, at pagsasagawa nung napakinggan ng mga salita ng Diyos. Sabi ko sa inyo, very serious ito. Hindi ito lausi-lausi o hindi ito petik-petik na pamumuhay ng Kristiyano. Ito ay talagang very serious yung pagsamba. Kaya ang pagsamba, hindi lang tayo natutuwa kapag napupuri tayo, oh, galing mong kumanta, ang galing mong tumugtog, ang galing mong sumayaw, ang galing-galing mo, para kasi Andoy Bibo. Hindi lang ganon, kundi ang ating ginagawa, dahil ito'y duty natin, na ministeryo yung ginagawa natin, ito'y paglilingkod sa Panginoon. And that is worship. Na ang puso natin ay ginagawa natin ng hindi sa ating sarili, ang kapurihan, kundi sa Diyos. So, hindi ito easy-easy lang na kapag nasa church tayo ay pagkatapos natin tumugtog, babaan na dyan, tapos lalabas na roon, bibili nung anong bibilin. Is that worship? At tandaan ninyo, yung ganong uri ng pagsamba ay samba-sambahan lang. At pag sinabing samba-sambahan lang, ano pupuntahan? Langit-langitan. So, useless, baliwala. Kaya, sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos, Hebrew 4:12, masakit ito.
Nakatataho ito ng laman ng ating puso at isipan. Hindi ka makapagtatago. Kung nagsisinungaling ka, kung kunwari ka lamang sa ginagawa mong buhay, pagsamba sa Panginoon. At kung titingnan natin ang lalim ng pagsamba, ay this is our daily life. Pang-araw-araw na buhay natin. So, napakaganda na tayo ay meron laging prayer sa umaga, sa pagkagising natin, prayer sa panahon na tayo ay nakatapos na ng ating mga gawain, prayer sa bago ka matulog, na nagpapasalamat ka na tayo iningatan ng Panginoon sa maghapon na yan, sa ating mga ginawang nakakapagod, sa ating mga pag-aaral sa eskwelahan na nakakapagod, nakakaboring, mga subjects na yan. Pero, ito ay nagiging kapakinabangan natin. Di ba? Ang tagal nating nag-aaral sa school, maghapon, 5 araw. Ay sa maghapon na niya, paulit-ulit lang naman yung mga subjects na ating pinag-aaralan. Although na ito'y nagle-level up lamang. Elementary, ano ang tawag sa computation? Arithmetic, mathematics. Pagdating ng high school, Algebra, trigo. algebra, trigo. Pagdating ng college, ano na? Ewan ko, hindi na kasi ako nag-college eh. Calculation na matitindi. Nandiyan na yung Problem solving. gravity, yung universe, pati lahat na. Humidity. Sa science, no? Ang tataas na. Eh tayo, nandito pa rin sa faith, sa pananampalataya. Na simula na tayo makakilala sa Panginoon, ay nakakibat lagi yung pananampalataya na yan. Nagle-level up ba yung ating pananampalataya? Dapat. Yes. Bakit? Eh sa linggo-linggo pa naman natin pagtitipon eh. Lagi pinag-uusapan yung pananampalataya sa kaligtasan eh. Nakatitiyak na ba tayo na tayo ligtas? Amen. Dapat. Amen. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, tiyak mo yung ginagawa mo sa pananampalataya sa Diyos kung paano ikaw maliligtas. Yung sinasabi ko nga assessment mo, yung iyong ginagawang pag-assess o kikilatis sa harapan ng Panginoon. Di ba? Yung ating napag-aralan sa linggo na paano ka mag-appraise sa harap ng Panginoon at gaano kataas yung appraisal mo sa harap ng Panginoon. Alam mo yan. At sabi ko nga, sa bawat antas ng edad sa physical at edad sa spiritual, ito'y aabutin ng Panginoon. Ito'y aabutin ng Holy Spirit. Ito'y daday bang Holy Spirit din doon. Basta matama kayo nakikinig, patuloy kayong inuunawa ninyo yung kanya sinasabi, mamumusa ng Holy Spirit ayon sa antas ng inyong pananampalataya. Dahil ang walang pananampalataya, uulitin ko, sabi ng Hebrew, hindi kalulugdan ng Panginoon. At ang tinetest ng Panginoon ay pananampalataya natin. Anong testing na dinadanasan sa buhay mo? Madami po. Wala lang? Madami. Easy lang? Ang sarap lang ng buhay? Madami po. Hindi, marami. Pero, ano ang iyong naiintindihan ng tinetest ng Panginoon sa buhay mo, sa pananampalataya mo? I'm sorry doon sa mga bago pa lamang no, na hindi naiintindihan yung mga bago pa lang tumatalo. Pero naniniwala ako na Holy Spirit dadive sa inyo. Amen. Pag naiintindihan ninyo, di pa paunawa sa inyo ng Holy Spirit. May magsasalita sa inyo na totoo ang kanyang mga aral na dapat ninyong isagawa at gawin. Ito pa rin. Hindi po ganun-ganun lang. Sabi dito sa ating binasa, ang nakikinig lamang at hindi tumutupad ng mga aral na ito na kanya sinasabi ay
Sinungaling. Nagsisinungaling ka sa iyong sarili. Pero totoo sa iyong sarili ka pagsisinungaling. Pati sa Diyos. Pero alam niya ang laman ng puso at isipan natin. Amen. Okay, so ang ating pong pagtatalakayan, ito po ating lamang nadaanan bilang introduction, ay dadako po tayo sa bilang pagpapatuloy naman ng ating pong pagbabantay, no? Mahaba po kasi yung series po yan, pero atin lang pong pinuputol-putol para po marami tayong makuhang revelasyon ng Panginoon. Sa mga aral nito ay napakadami na sinabi Panginoon dito ay napaka matibay na doktrina na ating napangahawakan na wala iba tayong pakikinggan kundi ang salita ng Panginoon, kundi ang Panginoon mismo na nagsasalita sa Biblia, no? Sa Logos Word na ating naintindihan. So, dadako po tayo doon sa Bema Judgment. Ano po yung Bema Judgment. Ito po ay isang series na pag-aaral sa huling panahon, no? Eschatology na yung tagal lang pinag-aaralan nito, hindi lang sa Bible School, kundi sa labas ay tinuturo na rin ito. That is very foundational na ating dapat na maintindihan para lalong maging matibay yung ating paglakad sa mundong ito, na hindi tayo nalilito, na hindi tayo parang pag nakapakinig tayo nung isang nangangaral, pero hindi naman natin subaybay kung ano yung kanyang buhay at kung ano yung kanyang dinadalang doktrina, ay matatangay tayo. Bakit? Dahil ang tingin natin, sa Diyos din naman yan eh. Pare-parehas lang yan eh. So, ito ay mapanganib dahil si Apostolo Juan ay nagbabala na dito na nandyan na ang diablo o ang kaaway ng Panginoon na nanluloko na siya o nanlililang na siya sa pamamagitan mga counterfeit na aral na akala natin ay sa Diyos pare-parehas. Pag binanggit ang Diyos, akala natin ay pare-parehas lamang. Pero ito pala ay doktrina ng kanilang relihiyon para ikaw ay pumasok. So, hindi po tayo ganoon. Kaya tayo ay nag-aaral ng matitinding pag-aaral sa Biblia dahil po, sabi ko nga yung mga nag-aaral secular ay sinasabi, pag nakatapos ng degree, ipaglalaban na nila yung kanilang mga degree na pagtapusan dahil sasabihin nila, nagsunog kami ng kilay dito. Pero, napakinggan ko isang napaka taas na pag-aaral ng isang abogado na sabi niya, yung kanyang pinag-aaralan na 24 volume, sino po ang nag-college na nakakabasa ng encyclopedia? Yung pong 24, no? Yung 24 volume ng encyclopedia, Yearly na dadagdagan din. no, kasi 24 eh. Yes po. Pax and Wagnall, ito ay halos pa sa ulo niya doon sa kanyang pag-aaral bilang abogasya. Ganon siya katalino. Pero, isang verse sa Biblia, ang binasa niya, hindi niya maintindihan. Yes. Kaya sabi niya, napakahiwaga nitong Biblia na ito. Isang libro lang ito. Pero, isang compilation book. Pero maraming libro na nandoon na naka-compile from Old Testament to New Testament. No? 66 yan eh. Pero isang verse lang nito, hindi niya maintindihan. Bakit?
Sa laging spiritual man. Wala yung Holy Spirit Yes. sa kanyang puso. Sa laging spiritual. Dahil hindi pa niya natatagpuan si Kristo na para kanyang tanggapin bilang Panginoon. In short, dapat mamuna siyang maging Yes. born again Christian. Amen. Ipanganak na maguling sa Espiritu at doon mangungusap ang Holy Spirit, ang power, para maintindihan niya yung spiritual understanding ng salita ng Amen. Diyos. Kaya, mga bata, naku, akala nyo, easy lang ang buhay. Okay, napakasarap ng buhay Kristiyano. Pero kapag hindi nyo naintindihan, kaya nga, pinagbabantay tayo. Pinag-aaral tayo mabuti para maunawaan natin na hindi gano'n lang ang buhay. Lalo na kapag pumasok na kayo sa marriage life, sa pagpapamilya. Naku po, doon nyo na makikita ang buhay kung paano magdala ng pamilya ang tunay na mananampalataya o Christian. Amen. Kaya nga sabi po, ang pasaklat yun na sinabi ni Apostol Pablo na mas mapalad kayo na maglingkod sa Panginoon na hindi kayo mag-aasawa. Bakit? Dahil pag nag-asawa kang araw, mahihirapan ka na. Paliligayahin mo yung asawa mo. Pag nagkaanak, paliligayahin mo yung anak mo. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, nahahati. Di ba? Hindi na buo. Kaya, sabi niya, mas mapalad yung mga hindi mag-aasawa o nag-asawa na naglingkod sa Panginoon. Ngunit, sabi niya, kung magkakasala lamang kayo, Yes. mag-asawa kayo. Bakit? Marriage is, ito ay importante, hindi na importante, ito ay banal, holy. Dahil ito ang Panginoon ang nagtakda nito. So, hindi ganoon kadali ang pag-aasawa. Kaya napakabigat yan kapag ikaw ay naintindihan mo ito na, sus, Ginoo, makikita mo lahat ng iyong mga buhay na pinagdaanan at sasabihin mo, tama para si mama, tama si nanay, tama si papa. Na ngayon ako na may tama. Kaya, okay. Tuloy natin yung Bema Judgment na ating madali lang ito dahil series lang ito. Medyo humaba lang tayo sa ating intro na dapat ay talaga nakikinig tayo, nagbabantay tayo at tinutupad natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Banal po ang pag-aasawa. Hindi po tinuro ang bagamat ang mundo ay tuturo ng immorality, ay ito po ay banal na kailangan sundin, no? Bema Judgment, ito ay mga kinasal na sa Panginoon. Munang katotohanan, ang lahat ng tao ay dadaan sa paghatol ng Diyos. Unang katotohanan, no? Lahat po tayo ay dadaan sa paghatol ng Diyos. At ang sabi ng Hebrew 9:27, kung paano tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ikalawang katotohanan, ang paghatol sa Biblia sa tao ay niugnay sa dalawang kalalagayan. Ano ito? Ito ay ang paghatol sa mga Kristiyano sa harapan ng Panginoon. At ang ikalawa ay para sa mga hindi mananampalataya. At ang paghatol sa malaking luklukang maputi o the Great White Throne Judgment, ito ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesus o tinatawag na Millennial Reign, ang paghatol para sa dagat-dagatang apoy. Kala natin malayo pa ito, no? Dahil ito, matagal na tinuturo. Millennial yan. Pero tayo, hindi pa tayo nakakaabot sa pag-aaral na ito. Kaya ito'y
nais ng Holy Spirit na pakinggan natin na nabuksan sa atin ang aral na ito. Madali itong mabuksan ngayon sa mga Google. Dati, magbubuklat ka pa sa mga concordance na napakadami mong titik ng mga comparison para ikaw ay matuto. Pero ngayon, sa Google, mga kabataan, mabilis makita kung ano sinasabi ng Bema Judgment. Pero, kung hindi naman kayo malalim sa pag-aaral, sa pagsamba, the Holy Spirit hindi magtuturo ng ikagugulo ninyo, kundi doon lamang din sa ayon ng inyong pananampalataya na pinamumuhay sa ngayon. Kaya kung continuous ka, makikita mo yung aral na continuous din na dapat mong makita at ma-achieve. Matanggap mo at nasa sayo na yon kung gusto mong gawin o hindi. Dahil ang choice din, ibinigay yan ng Panginoon ng mga choices sa atin. No? Kung mas gusto mong bigyan ng malalim na importansya yung pag-aaral mo, di nasa sayo yun. Pero ang aking paliwanag, ang aking pakiusap, huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon na sinasabi sa banal na kasulatan. Hebrew 10:28. Tuloy-tuloy lang. Dahil pag pinabiyaan nyo yun, mahihiwalay kayo sa fellowship sa Panginoon, mapanganib. Bakit? Yung covering, yung church covering at yung spiritual covering ay mawawala sa inyo. Hindi po ito isang pananakot, kundi ito isang paalala na dapat natin matandaan na tayo under na isang church na mayroong cover ng Holy Spirit at mayroon tayong mga spiritual leaders na dapat nating sanggunian sa oras ng tayo ay mga naguguluhan sa ating pamumuhay. No? Okay? At ito po ay talagang medyo nakakantok ng mga pag-aaral. Pero nung po ako'y dumadaan dito sa pag-aaral na ito, nakikiusap ako. Sabi ko, teacher, pwede ba na isang mata muna ang aking ipipikit dahil nantok na ako para pag napagod naman yung isa, ay yung isa naman ang aking gagamitin. Bakit? Para po pakinggan po mabuti yung mga pag-aaral. Dito po ako tumibay. Dito po ako tumibay sa Sunday school na pag-aaral, no? At ito ay dinadala rin sa kabuuan na pag-aaral. Ano na yon? Ikalawang katotohanan ay ang paghatol sa mga hindi mananampalataya sa malaking luklukang maputi o the Great White Throne Judgment. Those are great sa millennial reign at sa Bema Judgment, ito ay magaganap after millennial na tinatawag din na millennial reign. At doon ay magkakaroon ng pagja-judge na hindi nakasama hiwalay yung judgment ng mga Kristiyano at ng hindi mananampalataya. So, kung ating i-visualize, merong partisyon. Kung titingnan natin, di ba? Pero ang katotohanan niyan, hindi natin alam kung nasaan sila i-judge parte at nasaan tayo na lugar. Basta sinabi po dito ay magkahiwalay na paghatol. Pero sabay sa panahon ng Bema Judgment. So, malinaw po yan. Na meron talagang paghahatol, yun kasi nga, yung tinatawag na paghatol sa mga hindi mananampalataya, ano na yon? 100% na yon. Shoot na sila doon sa banga ng apoy, ng impyerno. Dahil matagal ang panahon na sila ay narito sa lupa, na sila ay nakakapakinig ng paanyaya para sa pag-aaral ng salita ng Diyos bilang tanggapin si Kristong tagapagligtas ay binabaliwala nila.
Kaya shoot na sila doon sa banga dahil pang araw-araw lang yung labanan lang lagi ay yung hirap na tinitingnan nila ay physical. Yung labanan nila ay physical. Maraming problema eh. Anong problema ba? Kapatid sa labas. Kailangan kong kumita ng malaki ngayon para maka-raise ako ng panghanda ko sa birthday. Pambihira. Ang problema lang para niya, yung pang-birthday niya. Laki problema na niya yun. Halos gagawa na siya ng mga racket na masasama. Kailangan makapang-hold up para may panghanda ako sa aking birthday. Nakakatawa, di ba? Sa atin, na mga hindi ganoon ang takbo ng isipan, ay ano ba naman ito? Bakit ganito takbong isip nito? Pero doon, sa ganun takbong isipan, dahil hindi naman siya mananampalataya, napaka-easy sa kanyang gawin yon. Bakit? Experience po natin yan. Ako po, nung hindi pa ako mananampalataya, pag napapasama ako doon sa mga barkada ko, sa mga patotoo ko lang, no? Na mga kaibigan ko, mga pinsan ko, kaya sa Manila, pandakan ako. Pagalingan. Pagalingan saan? Payabangan. At yung kayabangan nila, para masabing talagang magaling sila, Wala yan sa lolo. gagawin nila. Gagawin talaga Wala nila. yan sa lolo ko. Kaya sa isip ko naman, Gagawin ko din. tama ka. Wala ka sa lola ko. Kapag ako ang tumira, Wala kayo sa lolo. majijaryo ako. Di ba? Para nakakatawa sa atin yon. Na hindi tayo dumanas ng ganong pamumuhay at kaisipan. Pero ako po, I testify na dinanas ko po yan. Para nasa mga rin pumakulong. Dahil sa aking mga kasamahang mga manloko, hindi napasama na rin ako. Pero, nung ako'y makakilala sa Panginoon at nakita ko ang kanyang katwiran na dapat na aking ipamuhay, napakinggan ko ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan loob, Amen. ang kanyang pagliligtas, Wala yan kay Lord. sinunod ko ang kanyang salita na nung una ay paisi-isi din lang ako, pangiti-ngiti sa mga sinasabi, hindi ko sinasaulo yung mga pinag-aaralan, lalo pat ang pag-aaral noon ay napakababaw din naman na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, hindi nananawa yung pastor namin, bahala ka. Kapag naggawain ngayong linggo, magkita na lang ulit tayo susunod na linggo. Dahil tiga Maynila naman sila. At minsan, ay lalo na pag nakita nagdidilim na yung bundok ng GMA, ay naku, huwag na tayong tumuloy. Dahil maulan doon, maputi, maraming So, ang babaw ng mga pag-aaral noon, hindi katulad ngayon na talagang even ikaw makakapag-buklat sa Facebook ng mga aral tungkol sa paghahatol ng Panginoon sa Bema Judgment. Kailangan lang ngayon magsipag ka. Magsipag ka magsaliksik. Dahil sinabi ko sa binasa natin, di ba? Na magsaliksik kayo at inyong pag-aralan ang mga pagsunod. Okay. Revelation 20:11-14. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat. Maraming aklat, no? Hindi lang aklat ng buhay. Meron pang ibang aklat, masabing ganun. Aklat, ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan. Tuloy natin, ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga kanilang gawa, at ibinigay ng kamatayan ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila hinatulan bawat tao ayon sa kanyang gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy.
Bakit po ganito ang pagkasulat ni Apostol Juan? Doon po sa gospel, sa 4 gospel or 5 gospel, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, ay nabanggit po doon ang sinabi ng Panginoon na huwag kayo mga takot sa pumapatay lamang ng laman at walang kakayanan magbulig ng kaluluwa sa impyerno. Kundi ang katakutan ninyo ay yung may kakayanan pumatay ng laman at magbulig ng kaluluwa, which is our Lord Jesus Christ. Siya yung hahatol. At binanggit dito sa verse 14 ng Revelation 20, ang kamatayan at ang kahades ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Second death. Pero actually, yung pong dagat-dagatang apoy na impyerno na yan, nalalagyan ng mga pupuntahan ng mga hindi mananampalataya, shoot na sila doon. Ito po ay hindi kamatayan. Ito din ay buhay na walang hanggan para nito. Hindi ba nakakatakot? Yung itinuturo ng Panginoon ng katuwiran niya sa layunin niya sa tao ay tinubos niya sa kasalanan dahil sa kanyang pagbagsak ay ang makasama siya doon sa kanyang kaharian sa langit. At ang sabi doon sa kaharian ng Diyos sa langit, kapag ikalawang buhay na, eternal life yun. At sabi doon, wala nang problema kung wala kang pera. Ano yun? Kahit na yun? Di ba't laging masaya? Kahit wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay. Na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Doon na yun! Hindi mo na kailangan ng pera doon. At ang revelation, ang aklat ng pahayag ay nagpapatunay o nagpapaliwanag ng katotohanan na ang langit ay eternal na paraiso. Lantay na ginto ang daraanan mo. Amen. Hindi mo kailangang mag-prepare ng pambayad ng bill sa kuryente. Bakit? Ang liwanag ay Yes. sikay na glory ng Panginoon sa Kristo. Walang gabi. Bawal magnanakaw. Dilat ka. 24 oras. 24/7 Walang forever. antok. Bakit? Galak na galak ka dahil yan ang nilalagay na ng Panginoon sa iyong puso. At ang gagawin mo doon ay sambahin mo siya. Wala kang ibang gagawin doon. Hindi ka na mag-aaral ng kung anong subject ng mathematics, ng mga science na yan na nagpapasakit sa iyong ulo. Di ba ang sarap? Iyon ang unang buhay na wala hanggan na tinuturo, eternal death. At ang buhay na wala hanggan na sinasabing second death naman doon sa impyerno, hindi po kamatayan. Eternal din siya na paghihirap. Yes. Na doon ay talagang Yung init. nagsusumamo sila doon sa init na alisin sila. Yung example doon sa kay Lazaro at sa mayaman, di ba? Yes. Na init na yung mayaman, na siya nagbuhay dito sa lupa, nakasaganaan, talagang nagpapasasa siya ng husto. At si Lazaro naman sabing gano'n ay namumulot lang ng mumu doon sa kanyang hapag na tira-tira. At nang mamatay sila, ay nakita ng mayaman, bakit nandiyan si Lazaro sa iyo, Amang Abraham? Amang Abraham, ibig sabihin, kilala niya ang father of faith, si Abraham. At may tinawag po doon sa banal na kasulatan na Abraham's bosom, sa sinapupunan ni Abraham. Nandoon si Lazaro at doon ay pinandili ng Amang Abraham habang wala pa yung Bema judgment. Pero make it clear na ang Bema judgment
Mangyayari po yan after rapture. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Na iyon ang talagang ating inaasahan. Amen. Mararapture muna ang mga anak ng Diyos bago mangyayari yung Bema Judgment. Nandun tayo sa paghatol pa rin. Kasama tayo, pero separate doon sa paghahatol ng mundo. Bakit? John 3:3, na sino man tumanggap kay Kristo ay siya ng bagong nilalang at siya ay hindi nahahatulan sa kanyang mga kasalanan. At siya ay nakabypass na doon patungo sa kaligtasan na ginawa na ng Panginoong Hesus. Napakasarap, di ba? Pag natin imagine, wow, lahat ng kasalanan kong ginawa, kinalimutan na ng Panginoon. At ako ay ligtas na. Ibig sabihin, binigyan na tayo ng assurance ng Panginoon. And that is assurance of salvation. Naligtas na tayo at hindi na tayo hahatulan. Doon na kagaya nung hindi mananampalataya. Ligtas na tayo sa banga ng apoy na impyerno. Pero, lagi may pero, no? Nung tinanggap pa natin si Kristo, nagpatuloy tayo. Alalahanin natin 5 foolish virgin na hindi sila nagpatuloy. Tinawag sila ng Panginoon, inibitahan sila eh. At lahat tayo tinawag ng Panginoon. Bakit tayo naririto? Ibig sabihin, may tawag ang Panginoon sa atin. At ang tawag niya ngayon na invitation. Pinakinggan natin. Kailan tayo nagsimula? Ako, 1979. Nagsimulang nakakilala sa Panginoon, tinanggap ko siya. Hindi pa kami mag-asawa. Hindi pa rin ako nanliligaw sa kanya noon. Pero siya yung nag-akay sa akin na umattend ng gawain. Hindi po ako bumitaw. Patuloy ako. Kahit maraming mga dahilan na ginagawa ang aking laman, ibinabalik ako pilit doon sa aking masasayang gawi na gusto kong gawin na pangmundo lang, yung makasariling kaisipan, makasariling pamumuhay, ibinabalik ako doon, pilit. Pero, nagpatuloy ako. Hindi ako kumibitaw. Gapang ako, talaga na atin ako ng gawain. Kahit nasa lugar ako nakadestino, hanggang naging mag-asawa kami. Na-testify ko na noon, nagtatrabaho ako sa Philippine Nuclear Power Plant. Pumapasok ako ng Lunes na madaling araw, umalis ako ng GMA. Bumabalik ako, Biyernes ng gabi. Bakit? Ayaw kong mamiss ang pagsamba ng linggo. Sabado, kasama ko na yung mga anak ko. Toto pa lang, anak ko noon. Anak ko na. Punta kami ng church. At yun pala ay malaking portion o malaking ingredient sa aking pananampalataya sa Panginoon. Naunawaan ko na hindi ako dapat magpa-apekto sa buhay kong pangmundo. Bagamat physically, ako'y nabubuhay sa mundo, nakatapak sa lupa, pero kailangan ng pananampalataya ko ay mapaimbulog doon sa kalamitan. Kailangan abutin ng Panginoon. O kailangan maabot ko yung trono ng Panginoon ayon sa kanyang mga pangako na hindi niya ako iwan, hindi niya ako pabayaan. Yun lang katuwiran ko noon. Makapagsamba ako linggo-linggo. Wala akong alam na masyado sa salita ng Diyos. Hindi ko pa kayang mag-testimony, hindi ko pa kayang mag-share ng Word of God. Take note, 5 years na po akong dumadalo ng gawain. Hindi pa po ako nagtitestimony. Bakit? Natatakot ako na sabihin yung mga ginagawa ko. Na ginagawa ko pa rin. Paano kung testify? Ay di kasi nungalingan yun, hindi pa totoo yun.
Di ba? Masyadong malalim ang dating sa akin ng aral na kailangan matutunan mo yung pamumuhay ng pagpapatuloy na ikaw ay lumalago sa Espiritu. Ay sa loob na 5 taon na yun, talagang hindi ko ma-perfect na hindi ako magbibisyo, na hindi ako magbabarkada. So, yun, hindi ako testify, hindi ako testimony. At mga ako doon, sa mga kasama ko, matatanda na yung kasama namin noon, ang gaganda ng testimony nila, parang sabi ko, bakit hindi nangyayari sa akin ito? Very encouraging. Yung mga testimony nila na talagang sila ay iniingatan ng Panginoon, may mga encounter silang mga ganoon, mga masasamang espiritu na sila ay nagagamit ng Panginoon sa pagpapalaya ng masamang espiritu ng mga tao. Pinagpe-pray nila, alam nilang labanan yung masamang espiritu sa pangalan ni Jesucristo, na kanila pinanampalatayaan, ay nagagawa nilang ganoon. Mga exorcism na sistema ng mga inaalihan mo sa mga espiritu, pero nagagawa nila yung ganong mga testimony, at testimony nila ay nahahayag sa amin. Sabi ko, bakit yan? Hindi mangyari sa akin ang ganoon. Dahil meron pa akong ginagawang hindi katuwiran. Katuwiran ng aking sarili at aking ginagawa pa yung mga kabalbalan ng buhay na aking pamumuhay na mga immoral. So, yun ang pagkahatol ng Panginoon sa mga Kristiyano na hindi na tayo kasama doon sa paghahatol doon sa mga unbeliever. Kaya, magpaka-Kristiyano po tayo. Magpaka-Kristiyano tayo. Baka dumating ang time ng rapture, ang sabi gano'n, ay mawakukunin ng isa sa mag-asawa at may iwan ng isa, di ba? Sa Matthew. At ang sabing gano'n ay mayroong magkaibigan na kukunin ng isa, naglalakad ay mawawala ang isa. Tapos ay may mga pelikula na napanood kami noon, ang mapanganib yung panahon ng rapture. Bakit? Kung Kristiyano yung driver at mararapture siya habang nagdadrive, naku, saan pupunta yung sasakyan? Ma-aksidente yun, di ba? Mababangga siya o matataob siya sa bangin. So, yun yung mga panganib na abutin ng mga hindi makakasama sa rapture. Eh kung mabuti nga, kung Kristiyano lahat yung sakay ng sasakyan, eh di okay lang kahit nasa humagis yung sasakyan na yun. Hindi mo na mararanasan yung hirap. Kaya, totoo po yun ang mangyayari. Hindi ito sabi-sabi. Hindi ito alamat. Ito ay katotohanan na magaganap na sinasabi ng banal na kasulatan. At ang paghahatol sa Kristiyano ay tinawag na Bema Judgment. Tinawag na Bema sapagkat noon ang isang maestrado, ano pong ibig sabihin ng maestrado? Yung judicial, no? Sabi noon, ang isang maestrado o hari o emperor na gagawad ng hatol ay uupo sa isang trono at pinapatong isang kahon sa mataas na hinahatulan, napatong sa isang kahon. At ito ay sumasagisag na mataas ang paghahatol na hinahatulan at tungtungan nito ay tinatawag na Bema. Yung pala pinagmula noon. Ang isang maestrado nung unang panahon para magkaroon siya ng standard na tinatawag ay ipinapatong niya roon ang kanyang kamay at ito ay kanyang hinahatulan. So, ang pagpapatong ng kamay ay mayroong simbolo sa ating mga Kristiyano. Na kapag tayo ay nananalangin at nagpapatong tayo ng kamay, nagpapalaya ng masamang espiritu o nagbibigay ng blessing, ito ay ginagawa natin. At iyon ay paghahatol na ating ginagawa ayon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil hindi naman natin magagawa sa ating sarili yun, kundi laging sa pangalan natin Panginoon Jesus, magagawa yun ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, power ang pinagkaloob na sa atin na yan, na meron tayong ganoong power ayon sa ating angkop ng kakayanan ng pananampalataya. So, ito ang gagawin paghahatol sa mga Kristiyano na tayo ay hahatulan sa tinatawag na Bema Judgment na yan.
Ang paghahatol ng Kristiyano ay tinatawag na Bema Judgment dahil ito ay ganito nga ang ginagawa. Ang Kristiyano ay ililigtas o ang Kristiyano ay ligtas na o hindi na siya dadaan sa paghatol sa hindi mananampalataya o makasalanan sapagkat siya ay ligtas na at inalis na sa paghatol. Wow! Ayan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Praise the Lord! Na kung talagang tayo papaka-Kristiyano na sinasabi doon sa unang binasa natin kanina sa Bible, sa aklat ni James, ni Santiago, kung tayo nakikinig ng kanyang aral, ng kanyang salita, at tinutupad natin ito, maliligtas tayo. Kaya, anong gagawin natin dito? Anong conclusion dito? Pagpapatuloy. Pagpapatuloy. Hindi tayo dapat mantalan na lahat ng kaguluhan sa mundo ito. Ang daming balita na nakapagpapasama ng ating loob. Blood control. Ako pati ikaw, ano pa na siya sabihin mo? Affected. Binabaha. Affected. Hindi ka pa binabaha, ano? Pero pag nabalitaan mo, Galit na galit. galit na galit ka doon sa mga binabalita, hindi mo naman alam kung totoo o hindi. Di ba? Apektado ka. Minsan makakasalita ka pa ng hindi maganda. Ito mga lintik na ito. Talagang makakapal ang mukha. Ninanakaw yung pera ko. Sabi nga ni Pastor Jom, hindi naman ganun kataasan yung tax ko binibigay niya eh. Pero, apektado siya na itong gagalit siya doon sa mga korap. Praise God. So, nililibel lang tayo ng ating kaalaman mundong ito. At nililibel din tayo ng Holy Spirit sa kaalaman natin pananampalataya sa ating spiritual na pamumuhay. Kailangan, mas mataas yung liberasyon natin doon sa spiritual kaysa doon sa liberasyon natin sa mundo. Huwag tayong maging mas mataas yung liberasyon natin sa kaalaman sa mundong ito at yung spiritual na ito ng ating kalatuan o state na ating pananampalataya mas bababa. Dadalhin ka ng laman na ito sa pagkakasala. Kaya sa pagpapatuloy, alam natin kung ano natin ginagawa, nakikinig tayo, nag-aaral ng salita ng Panginoon, at tayo ay tumutupad dito. Bagamat hindi natin nape-perfect, sabi gano'n, wala namang perfecto eh. Pero ang kahalagahan nito, we are going to perfection. Bakit? Ang banal na espiritu ang magpapasakdal sa atin. Amen. Hindi ang ating sarili. Gumagalaw lamang tayo, tumutupad doon sa kanyang mga aral. Gumagalaw lamang tayo, sumusunod sa kanyang mga sinasabi. At hindi tayo nagbibingi-bingihan, hindi tayo nag-i-ignore, hindi tayo nagbabaliwala, kundi tayo ay masugid na tagapakinig. At ang sabing ganon, ang pakikinig ay nagmumula sa salita ng Diyos at doon sa ginagamit ng Diyos na nagsasalita. Ngayon, ang pagtawag, tayo ba ay tinawag ng Panginoon? Amen. Amen. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Kailangan tayo ay tumugon sa kanyang pagtawag. Dahil kung tayo magbibingi-bigihan, mag-iitsapwera lamang tayo sa kanyang pagtawag sa atin, naku, mapanganib yan. Masabing ganun. Malapit na ang panahon, sabi ng kanyang pagbabalik. Bagamat thousands of years na sinabi ito, ang sabi din ng kanyang salita, ang isang araw ay katumbas na 1,000 taon. Isang araw lamang sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang kanyang gustong gawin, kung madalain man niya ito o patagalin pa, wala tayong magagawa. Ang mahalaga sa ating katatayuan, tayo nagpapatuloy na naghihintay sa Kanya. At sa Kanyang pagdating, hindi tayo matutulad doon sa 5 Foolish Virgin. Kundi tayo ay makikita may lakas pa rin ang pananampalataya ang ating buhay at nagpapatuloy tayo sa Kanyang paglilingkod sa Kanya. Saan? Sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang utos, sa pagsamba natin na hindi natin pinababayaan tuwing tayo ay nagkakatipon. Purihin ang Panginoon sa mga ganito. Pagpapatuloy po natin, Panginoon. Yes, tayo din agad. At sa mga susunod na ating pag-aaral ay ating itutuloy itong
mga aral na ito habang tayo ay narito pa sa lupa. Hindi tayo bibitaw hanggang tayo ay hindi pa kinukuha ng Panginoon. Hindi yung mga bagay lamang na nagpapasaya sa atin sa mundong ito ang dapat nating matutunan. Given na yan. Pero itong salita ng Diyos na dapat na mas priority ang dapat natin bigyan ng mas malalim na pag-aaral at may pamuhay natin ng tama. Praise God. Tayo po ay dadako naman sa bahagi ng ating offering. Context and offering. Praise the Lord. Inaanyayahan ko po ang bawat isa, tayo po tumayo. At natawagan po natin si Brother Cyrus para panalangin po ang ating tithes and offering box. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit na sa lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat unang-una po sa mga oras at sa pagkakataong ito, Panginoon, na patuloy niyong ibinibigay at ibinagkakaloob sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa mga saway mo. Salamat po, Panginoon, sa mga katuruan at aral na patuloy mong ipinamamahagi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala sa amin, Panginoon, ng mga kung ano pong dapat namin gawin at kung paano po kami dapat namumuhay sa mundo ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lingkod mong ito, Panginoon, na ginamit mo sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa darating po mga panahon. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya. At sa mga ikapong ito, Panginoon, sa mga handog na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Lord, na nagbigay ng mga ito, Panginoon. Kayo na pong bahala, Lord, na magbalik sa kanila nito, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapo, Panginoon, sa buhay. Sa mga kapatid ko, Panginoon, na wala pang kakayahan sa ngayon, Panginoon, na magbigay ng mga katulad nito, Panginoon. Kayo po, Lord, ang tunay na nakakita at nakakaalam, Lord. Abutin niyo po sila, Panginoon. At ibigay niyo po, Panginoon, ang tulong, Lord, na nagmumula sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa araw pong ito. Ito po ang aming sakot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikiisa ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Tayo po ay umawit ng ating pangwakas na awitin. Yes, Jesus. Hallelujah. That guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and until I sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserves all praise. Hallelujah.
patuloy mo pinagdadama ngayong pag-ibig ng pagmamahal, Panginoon. Na lakas at buhay ay patuloy mo pinahiram sa amin, O Lord. Maraming salamat sa iyong magandang loob hanggang sa oras na ito, Panginoon, namin po nga napakinggan ng iyong mga haral na muli na nagbigay ng sustansya, Panginoon, sa mga spiritual na buhay, Panginoon. Salamat sa iyong salita na patuloy na naglilinis, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patuloy na naglilinis sa aming hirap na buhay dito. Patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng lakas, Panginoon, at enerhiya sa amin po. Hindi lamang sa spiritual, kundi sa amin din physical, Panginoon. At kung paano na kami patuloy na susunodin sa iyong salita, Panginoon, ay patuloy ang buhay na ito na yung pasasaganain. Ang buhay na ito ay patuloy yung pagpapalain sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng pangangailangan, Panginoon. Thank you so much, O Lord, sa mga kapatiran na patuloy din nagbibigay ng alam buhay, Panginoon, sa pagkalingkod, sa pagsamba, Panginoon, na kanilang tuloy-tuloy na ginagawa. Hindi sila nagliligat ni Panginoon na nagpapasagok at nagpapakugat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you so much for everything, Lord, sa aming ginawa, sa mga ganito, at sa katagumpayan ng aming pagsamba, Panginoon, na wala ka naman ating mga hadlang at hindi kami, Panginoon, hadlangan na kapaligiran ng puno-puno ng kaguluhan, Panginoon. Bagkus kami ay narito at nagbigay ng oras at panahon sa aming paglilingkod sa iyo. At sa pananampalataya na pinagkaloob mo sa aming, Panginoon, ay patuloy mo itong palaguin, Panginoon, sapagkat dito kami ay iyong ina-assess, ina-appraise mo, Panginoon, kung paano kami ay totoong tapat na makakalapit sa iyo at ikaw ay tapat na patuloy na makapagkakaloob sa lahat ng aming mga dalangin at mga kahilingan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon. All the glory and praises, Lord, ay aming pinabalik sa iyo, aming Ama. Sa pangalan namin, Panginoong Isus, this is our prayer. Thank you, God. At bago po nagkabi natin ang benediksyon, atin pong awitin ang To God be the glory, ang ating doxology song. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has Sa Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at ang lupa, ng tao na kanyang minahal, ay siya rin magkakaloob sa inyo ng walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan, kasampatan at kaaliwan. Ang Diyos na siyang ating kasama ngayon, ang Banal na Espiritu Santo, ay siya mananatili ngayon at magpakailanman. At ang pag-iingat ay sumain nyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen! Amen! Thank you, God. Bless us all. Sige po, magbagyan tayo ng pagkakamayan sa bawat isa. Sabay-sabay po tayong kumain dito and after lunch po, meron po dance practice ang women's, ang men's, and ang ating pong lightnings. Dali mo yung water. Hey!
No. We're going Araw-araw na naman. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man magkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pumurihin. Ikaw at ikaw na rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Nadayo kami, may limang